Kaugnay niyan, pinapurihan rin ng mga senador ang naging desisyon ng Arbitration Court kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Ito umano ang unang hakbang ng ating bansa para maisulong ang ating karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Samantala, malugod na tinanggap naman ng ilang Filipino-Chinese businessmen ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasamang si Joy Gumatay, live. Hinahan po. Isang tagumpay ngang maituturing ang paborableng desisyong natanggap ng Pilipinas mula sa United Nations Permanent Court of Arbitration sa reklamong inihain ng ating bansa laban sa China sa pag-aangkin nito sa 70% ng South China Sea, kabilang nga ang mga teritoryong nasasakupan ng West Philippine Sea. Ipinahayag ni Senador Franklin Drilon, ng Senate President ng ika-16 na Kongreso, na importanteng hakbangin gayong ang nasabing desisyon, gayong ito ang magsisilbing gabay ng mga susunod na aksyon ng ating bansa sa patuloy na pakikipaglaban ng ating karapatan at interes sa West Philippine Sea. Hiling nito sana raw ay mapaghilom ng arbitral ruling ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungo sa lalong pagpapatatag ng ating bilateral relations. Pinuri naman ni Senador Joel Villanueva at Senador Bam Aquino ang mga kinatawan ng Pilipinas na humawak ng kasong ito sa pandaigdigang korte, gayong matagumpay nilang naitaguyod ang ating pambansang interes. Kinabibilangan ito ni Solicitor General Florin Hilbay, Supreme Court Justices Antonio Carpio at Francis Hardeleza, at ang ating former Foreign Affairs Secretary na si Albert Del Rosario. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, responsibilidad ngayon ng Pilipinas na siguruhing hindi masisira ang ating marine ecology at makakapangisda na muli sa West Philippine Sea ang mga Filipino fishermen ng walang halong takot. Panawagan naman ng mga nabanggit na senador, sana raw ay kilalanin at respetuhin ng China ang desisyong inilabas ng Permanent Court of Arbitration tungo sa pagreresolba ng mga usapin sa West Philippine Sea. Samantala, nagbigay pahayag rin ang isang Filipino-Chinese businessman patungkol pa rin dito sa arbitration ruling na inilabas ng pandaigdigang korte. Naniniwala si George Chua, ang presidente ng Federation of Philippine Industries Incorporated, na nararapat lamang na patuloy na ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan sa pinagagawang West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga diplomatikong paraan. Nais niyang magkaroon ng negosasyon at konsultasyon ang Pilipinas at China dahil nakikita niyang ito ang pinakamabisang paraan upang tuluyan nang matapos ang isyong ito. Hinihikayat ni Chua ang ating kasalukuyang administrasyon na panatiliin raw ang bukas na kaisipan upang makapaglatag ng mga balanseng desisyon na hindi nakokompromiso ang ating pambansang interes. Dagdag pa ni Chua, sana raw ay tuluyan nang matapos ang kasong ito upang matutukan naman ng Duterte administration ang iba pang mabibigat na problema ng ating bansa at makapagsagawa ng inisyatiba upang patuloy na masuportahan ang paglago ng ating ekonomiya. Mula dito sa lungsod ng Pasay, ito si Joy Gumatay para sa PTV News. Maraming salamat sa iyo, Joy. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.